Sila na lang. Hello sir, morning. Ganda ng leather nyo. Yeah. Sabi ko palitan niya ng kotse namin. Mambo Hydroponics Garden. Hello Mark. Welcome. Ano lang to? Adimo Farm. Oh, I see. Si Sir Ruel. Sir Hi, sir. Ruel. Nagkita-kita tayo doon sa ano. Ito dito, Litos Mineral Market sa mga HRI. Maraming hotel dito. Yeah. Yun ang linya ko dati sa nagtrabaho pa ako. Sa Oh. hotel. Yun ang sinusupplyan namin. Malakas. Oo. Kaso lang, 30 days, 45 days. Yung mga Shangri-La, plantation ba yung mga accounts ko. Talaga eh. Pang, dapat talaga may pondo ka. Pag ganun. Walang ano sir, I mean, syempre wala nang reject yung pag-deliver. Oo. Tapos pumunta sila sa planta namin bago sila magkumukuha. Yung Shangri-La, yung... Provincia Fields kasi dati sa city kasi ako eh. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mahirap pasukin yung hotel kasi humihingi sila ng ano? Ng terms. Terms at saka resibo. Resibo. Oh. Terms at saka resibo. Cute, maybe. Okay na sana dad eh. Twinning kayo sa ano t-shirt. May isang kaibahan na. Ano lang? Bigote. Tumatangos ang ilong ni Ay, sorry. Manangos na naman. I love you, Dad. Try nyo to. Bud. Sir. Sige sir. Mamaya lang. Yan, tikman natin. Yung lahat na may iwan na dadalhin ko. Yun. Budbud sir, tawag dito sa suman. Bud. In short, suman. Anak, try mo na. Bite lang. Pag hindi ka nakabili ng around 10 o'clock, Wala na. Wala na. Aso sa ano sir, mayroong bilihan. Merkado. Sa Merkado. Anong merkado, palengke? Palengke. Oh. Spanish? Merkado? Kamatch talaga ng ano ng tsokolate. Kaya lang punta ko kanina sa market. Wala, pangit ng mango nila. Ako, Cebu pa naman tayo. Bakit pangit yung mango natin? Diba? Partner din to. Oo, partner dapat. Mahal ba ngayon, mango? 220? Mahal kayo. Hindi pa gano'n siguro. Per kilo? Mahal nga. Sabi ko, Cebu tayo. Bakit ganun? Dapat tayo producer, di ba? Kaya lang, Inubos na ng mga papuntang exporter. Japan. Yun. Papuntang Japan. Naglolo ka pala, Mark. Naglolo ka? Oo. Paano mo nalaman? Aya. Ano pa, second year pa lang. Maraming ano pa. So, nagpusid ka. Nagpusid ka galing ng AB o anong? Political science bang ano mo? Hindi. Malapit computer engineer. Kaso nag-shift ka ang laki ng ano. Baka mag 5 years ka rin dun sa ano. Depende. Depende yan. Mamanta magdali. Pero natapos mo yung 5 years na engineering. Yeah, of course. Pinangarap ko yung dati rin eh. Mag-law school lang ha, hindi maging lawyer. Ako rin. Masabi lang na nag-law school, okay na. Naka-enroll lang, no? Maka-enroll lang. Sa first, ano lang eh, parang wala kasi magawa kasi nag-pandemic. Victim kasi ako ng ano, yung closure ng mga nag-business. Anong business mo dati? Nag-close? Marami akong business. Lahat sideline sir, eh. Wala akong mainline. Una, ang first is ano muna. I was a college instructor. Oh. Tapos, Ng computer? Ng computer, oo. And then, gawa ko ng internet cafe. I started, mga ano lang, 5 units. Oh. Hanggang sa umabot ng 4 years maximum, ano? Umabot ng 100 plus yung units ko.
ano lang, kanang roll lang ba, roll. Lahat ng kita, irin ng roll lang. Ano pa, masyado pang ano, bali mahal pa yung rentals dati, around 20 pesos pa. Ngayon, halos wala na. And then, may pharmacy, yung wife ko, pharmacist kasi. So, gumawa kami ng pharmacy with partnerships. And then, yung mga tubig machine, isa ako sa mga pioneer nag-imbento dito sa Cebu. Yung hinuhulugan, oo. Umabot. Yun, ang proceeds noon, ito, nakabili ako ng lupa. And then, yung photo booth. Yun, bagong-bago dito sa Cebu, photo booth. Ako rin ang may design. Lahat ng mga And then, marami. Lechon manok, yun yung target ng pandemic. Yun yung naging biktima ng pandemic. Laundry shop. Lahat, sabi ko nga, lahat sideline. Lechon manok, sir. So nakabagtayo ka talaga na lechon manok? Yeah. May ako pa doon. Saan? Dito sa Manganilla? Dito doon sa Cebu. Dagan ng area sa Cebu. Started with 1, in just 2 years, naging 6. Oh? Saan ngayon? Wala na. Bakit? Pag pandemic lagi, huwag katong pagbagyo, lahat-lahat. Kaiba sa akin, opportunity yun nung nag-pandemic. Kasi mag-pandemic, yung area ko, Barangay Mambaling, yun yung una natamaan. So close lahat. Lahat, oo. Kasi, Exempted naman tayo sa yung exempted nga sir, pero problema, yung pag-travel ko papunta roon. Kasi in Bulacau okay. pa lang, hindi ka na ilang oras ka magta-travel. And then, kasi pag around 6 o'clock, pinapasarado na yung nagko-curfew na. Kasi dito ka manggagaling. Around 6 o'clock, sinasarado na yung mga lechon house ko sa Cebu. Pero may na-appreciate din ako sa lesson ng pandemic. Kasi dati wala akong tulog eh. From umuwi ako, business, di ba? Kailangan pag 10 o'clock, magsira ka sa 10 o'clock. Kakain pa yun ng mga 1-2 oras for the inventory, for lahat-lahat. And then uuwi ka pa. So, and then gigising ka around 5 o'clock in the morning kasi may mga anak ka. So, doon ko lang natansya, ang sarap pala ng walang trabaho. Sarap pala ng walang trabaho. Lumaki ako masyado. Kasi wala kang trabaho eh. Di ba? Frustrating kasi pag workaholic ka, yung utak mo lang yung gumagana eh. Wala kang ibang ginagawa. So, lumaki ako masyado. And then, doon ako nagumpisa sa litos ko. Kasi sobrang laki ko dati. Pakita ko sa inyo. Ito. Yan. Oh? Ikaw yan? Yes, 2021. Yan. And then nakuha ko yan, nag-strict strict implementation yung ko. Oh my God. No rice diet. And then ito na yung ko. Within 3 months nakuha ko yung ko. Talaga? 3 months lang yan. Ilang taon ka na, sir? Okay. Ilang taon ka na? Secret. Kasi kayang-kaya pa ba sa Depende sa age. Depende siya. Kung mabilis mo ang metabolism mo. Hindi mo kaya. Depende kasi strict kasi ako pag gusto ko, ginagawa ko talaga. So parang disiplina talaga. Disiplina talaga. 30s ka pa man kayo. Thank you. So ginagawa ko. Sa 40s ka na ba? Wala pa. Basta gano'n na lang. yung ginagawa ko, sir, kasi sabi ko, nakikita ko yung sa online, nagda-diet sila. So, yung palaging may litos yung nila, yung nakasama nila. Sabi ko, pag bibili ko ng litos, masyadong mahal. So, sabi ko, sige, magtanim ako. And then, online study. And then, gumawa ko ng mga email papuntang yung Japan. Nag-entertain naman sila ng mga gustong matuto. And then, kanila, binibigyan kanila mga information, ganon. Until such time, puhunan ko 1,000, inutang ko pa kay misis kasi wala akong pera kasi pandemic nga eh. So, ang maganda doon, diretso naging success. So, kuha ko kagad yung formula. So, kasi
90% failure kasi pag hindi mo alam yung salitos. Kaya mahirap. So, mahirap nila. Kailangan talaga study. Until such time na nag-formulate na ako ng sarili kong formula for Dalitos. Ng nutrient solution. Sa sarili Oo. kang Yes, Wow. oo. Ayos And then, inano ko talaga kasi yung sa kanila, 2.5 ml. Yung sa akin, 1.5 lang. So, mas marami akong na ano. And then, yung grow ko talaga, comparable sa ano, pwede talaga, may nakikipag-partner sa akin, kaya lang yung busy pa ko eh. Bali gusto nilang i-finance yung ano ko, yung nutrient solution ba. Kaya lang sabi ko mamaya na kasi marami pa tayong pag-aaralan ng mga law dyan, di ba? Kaya depende kasi binibili nila. Sabi ko ayaw ko naman kasi ang gusto ko is I will be a player dito sa Pilipinas. Kasi gusto nila is bilhin agad eh. Partnership tayo, sabi mo, bilhin ko na lang. Ano ko, wait lang, masyadong mabilis eh. Tapos, depende kung magkano ba. Yun. Ilang milyon ba yan? Sana milyon. Kasi kung parable talaga, pinapakita ko, isisend ko sa inyo yung mga ano ko, kasi masyado pang maliit yan. And then, nag-focus ako sa maliliit na setup. Okay. Ito, ganyan. Yan ang strategy. Oo. Ito. Kasi, dati, hindi ko, for myself lang. Yung ano ko, yung para gagawa ko ng setup para sa akin lang. And then may pagkanegosyante tayo. Nag-post ako sa Facebook, sabi ko, yung comparison ng malaking mukha at saka di ba? Sabi ko, may nagtanong. Sabi niya, "Sir, paano mo nagawang lumiit?" Parang gano'n. Sabi ko, "Kumain ako ng litos. Yun yung diet ko." Siya, "Mahal naman yun." Hindi, gumawa ako ng sarili ko. Sabi niya, "Magkano yun?" Siyempre, may pagkanegosyante tayo. Compute ako kaagad. Pag-compute ko, okay, ma'am, ganito ang price. Tapos siya, sige, dalhan mo ako bukas, 2 sit-up. Doon na nag-start. Kasi grab the opportunity, di ba? Sabi nga, dami kong pagdaanan ng mga negosyo. So, sabi ko, testing lang, and then such time na nagustuhan naman nila pag nagpo-post ako sa Facebook, sabi nila, wow, ang laki, pang ganun. So, nakuha ko rin yung formula na mas nakatipid ako. So, kaya ko magbenta sa kahit nga yung sa market dito around 350, ako kaya ko magbenta around 200 per kilo. Kilo 'yon. Of the lettuce na 'yon. Yes. Dahil sarili mo yung solution. Sariling solution, everything. Setup and everything. Sa YouTube, nag-post din ako. Maraming nagsasabi na hindi yan totoo kasi dapat yung greenhouse mataas. So may requirement naman yan eh. So dapat scientific yung computation mo dyan. May requirement yan. So sunlight kung saan dadaan, tapos yung atmosphere, yung temperature ng greenhouse mo. Pag makuha mo yun, malaki pa rin. Kahit ganito lang. Biruin mo, 40 inches lang to. Diba? So kasi sabi nila, 12 feet. Pero mataas yun, di ba? 12 feet sinasabi nila. Sabi ko, pwede naman yun kahit hindi 12 feet. Tingnan nyo. So, yun lang, pinipicture ko na lang, tapos nina-live ko. Na siya, pwede pala. Kasi importante yung atmosphere. Kasi lahat dito, parang window to lahat eh. Binabalutan mo lang yung mosquito net. So, mas mura talaga to. So, kaya ang mga customers ko, yung mga may rooftop doon, binalagyan nila. So ngayon wala kang stocks, ubos. Ubos, tapos may pa mamaya, kaka-harvest ko lang kahapon. Ito. Yun. Yan din, kaka-harvest lang. May may bago akong pinag-aaralan ngayon, tin mo. Ano to? Palay. Sabi ko, target ko dyan, 20 kilogram, 20 pesos per kilo. Sabi ko, laro-laro lang. Politically kan. Talaga? Ilang araw na to? 12 days from sowing. Pero dapat iba yung formula ng kasi for leafy yan eh. Dapat iba yung formula. Yun pa yung pag-aaralan ko kung paano computein yun. Kasi pag nag-hydroponic ka ng palay, ng rice, you can save 95% of water. Diba? Kasi pag, diba sa irrigation, ang daming sobrang tubig doon eh. Hindi naman yun lahat iniinom ng palay. Pag ganito ang gawin mo, 95% of water will be saved.
Pero siguro dapat isang seedling ka lang, isang ano, I'm not sure. Yan yung ano Yeah. ko. Yun yung study ko. isa lang. Para sa akin isa lang kasi yung isang Butil. butil. Hindi siya butil eh. Tama, yung isang Isang butil, butil, kasi isang mga stem. anak yun eh. Ay, ganun. Oo, dadami yun. Ayun. Oo. Magiging 20 plus ba na gano'n? Ganun? Ganun ba Oo. talaga? Yung isa. Yung isa lang. At least, Ngayon, at least kung nalaman madami ko na. yan, hindi niya ma-achieve yung 20. Okay. Kasi magiging crowded siya. So ito, So, dapat magta-transplant i-transplant ka pa. niyan. Dapat Parang i-transplant. seedbed So, mas mo to. matipid talaga. Mas matipid talaga, di ba? Oo. Sabi ni Amo, pwede daw gamitin sa hydroponics sa palay. Yung fertilizer. Yung sa palay na fertilizer. Yung Amo, sabi niya pwede daw. Try mo kaya. Hindi. Kakausapin ko sila, Sir William, yung sa seminar natin, sponsor. William. Sila Sila si Senator, si... Asil. Oo, di ba? Si engineer. Kasi may ano kasi sila eh. May for rice na organic. Sabi niya, mas matipid daw. Sabi ko, Binigyan ka ba? Hindi pa, pupuntahan ko pa. Kasi pag nag-uumpisa pa lang ako eh. Di ba? Kasi, I don't know kung mayroon na ba dito sa Pilipinas nag-study ng ganyan. May nakita kong ganito sa sa Erie. Doon mismo. Oo, sa Erie mismo. Pero sa kanya, timba-timba. Yun, mas malaki talaga. Parang ganun din, yung timba, nakababad sa sa platform na may tubig na ini-irrigate. Okay, so anong resulta? Hindi, research talaga sa kanila. Malalaki talaga, namumunga yun. Namumunga talaga yun. Working. So, Oo. so ibig sabihin, may capacity to. Research nila yun eh. Ano nga yun eh. Dapat tingin ako ng funding doon. 'Di ba isang kwarto? Artificial light nga pala yun eh. Okay. Yung kanya eh. Oo, artificial light siya. Binubuksan mo para aparador. Andun yung rice. Nandiyon yung rice sa baba. So, artificial talagang ginawa na. Nag-work yun. Eto, sunlight ka pa rin eh. Sunlight. Pili ko mag-work. So, kailangan lang Ito magta-transplant ka. At saka maliit to, hindi mag-work to. Dapat Kasi- malaki talaga. Oo, kasi di ba sir, ganyan yung isang puno? Ganyan kalaki yung isang puno. Ayun. So, dapat yung sa Coke, pwedeng gamitin yun. Bibiyak yan, pagkat isa. Oo, hindi niya kakayanin yan. Okay. At least we are on For testing. seedling probably. For seedling. Parang transplant ka, Doon na. dapat bucket. Dutch bucket ng Naka-bucket tirada. ka. Oo. Pwede. bucket Dutch ka. bucket, irrigation, pwede. Try ko rin yung strawberry. Hiningi ko lang yung sa kasama ko dati. Naka-submerge Submerge yung platform. Parang ganyan, di ba? Tapos bucket mo tapos yun yung ini-irrigate mo. Mas importante talaga makasave ng water eh. Kasi pag umabot ang food production, tubig talaga kailangan eh. Pag sabi nga nila pag wala nang safe na tubig na inumin, wala nang food production. Ito yun yung mga demo farm ko ganyan. Si halos So, lahat. marami kang nabili ng ganito mo. Hanggang ngayon marami. Yeah, yun nga eh para papuntang Lapu-Lapu yan eh. Hindi ko pa natatapos. Kasi may panday din ako sinasabi, "Ay, punta ka rito, may project tayo." So naagad lang lahat ng lettuce mo naagad din. Walang Kulang talaga kasi ang late lang ng space ko eh. Kaya yung ginagawa namin dito sa Cebu, kami nagtutulungan. Ay, may ano diyan, may kailangan diyan. For example sa Karkar, may mga friends ako doon. For example Cebu City. Yung kasama mo doon sa meet and greet natin, kapitbahay mo yan. Doon sa kanila. Si Mark Diniv. Mark ka rin. Marco rin. Pares kay Mark. Nandun sa kanila sa Talamban. Talamban yung area niya. Dito rin yon sa town na to. Doon sa Cebu. City Cebu City. Ilang square meter yung lupa mo? Na 200. 200 to? Malaki ha? 100 yung bahay ko. 100 dito. Ano to, 2 lote? 2 lote. So, nabili ko rin to sa mga previous na mga business ko. Talaga negosyante ka. Yun.
Feeling ko hindi ko kaya magtrabaho sa sa ibang tao. Talaga, nagninegosyo talaga. Kasi maraming oportunidad naman eh. Si wife mo, andyan pa. Sa work na. Sa work na. Kakahatid ko lang kanina. Ilan na anak niyo? 2. Nasa schooling din. Oo, ang lalaki nandito pa. Yung isa kanina, hinatid ko na. Itong bahay na to. Ako nang gumawa nito. yung Lupa lang binili mo. Lupa. Yung materials niyan, ang materials nito, ginawa ko to 45 days lang. Pero hindi pa yan tapos. Yung materials niyan, galing pa yan sa Maynila kasi on that time, 7 years ago, wala pang sandwich panel dito. Yung sandwich panel, yung hindi umiinit. Ooh. Yun. Okay. So, ang ginawa ko kasi yung mga construction worker dito, hindi nila alam gawin. So, ginagawa ko, may laptop ako. Ito ang gagawin nyo. Sandwich panel. Sandwich panel. Kita mo yan? Yun yung sandwich panel. Sobra. Yan. Yung may styrofoam. Yan yung sandwich panel. Ito, parang styro. Styro sa gitna. Tapos, Mesh sa labas. So, inaanuhan lang yan ng simento. Oo, pinapalitadahan. matibay yan? Japan research more than 10 times than the hollow blocks. Oo. Matibay yan. Pang dingding. Dingding. Wall. Pang wall. Manipis. Hindi, makapal yan kasi 4 inches na yata yan pag naano, tapos pag hindi pa na straight, makapal yan. Ang advantage dyan is hindi pumapasok yung init. Oo, nabablock niya. Oo, pag nag-aircon ka naman, hindi lumalabas yung init. Kaya lang dito sa amin, hindi kami nag-aircon. Kasi malamig dito area, pag gabi. So poste, tas ang walang lalagyan ng dingding. Walang poste yan, sir. Mhm. Nakaganon na yan. Nakasipit-sipit lang, oo. Dulo-dulo lang ang poste mo. Wala talagang poste yan. Ha? Walang poste yan. Ano lang yan, yung bali, sinandwich lang yung kita mo yung kabilya, 3 lang. Kita mo? Oh, see? Isinandwich lang yan. Wala yung poste, pero mas matibay pa yan kaysa sa ordinaryong mga hollow blocks. 10 times. Japanese technology yan eh. Paano mo natutunan yan? IT kasi. Research. Research. Oo. Kasi sabi ko, kailangan namin makatransfer dapat sa paraan na mas mabilis. So, ang ginawa ko, kasi hindi pa siya available dito sa Cebu dati, kinuntak ko yung Maynila. Yung Maynila, sabi nila, may partner kami dyan ng mga hardware. So, doon mo bayaran, papadala namin. Yun. So, naging income rin ng partners nila dito. So, pinakauna dito sa area namin, ito sandwich panel na bahay. 45 days. Binilang ko talaga yon. 45 days, 4 na tao lang. May pera naman sa naipon. Yun. Yung amazing lang, sir. Yung wife ko, hindi ko alam, may pera pala siya sa bangko niya. Swerte nga, sabi mo, sige, magawa tayo. Wala tayong pera. Kunti lang pera ko. Sabi niya, pinakita niyo yung passbook. So, wow, sana all. May ipon mo. Hindi ko alam. Laking tulong. Malaking tulong. Sabi ko, parang nanalo ng loto ah. Hindi ko alam may ipon pala. Ang galing ah. Yung iba, di ba, nabubulaga. Yung bubong mo, isang ganon, diretsong ganon. Ako rin may design yan. Yung bubong na yan. Half truss ang diskarte ko niyan. Tapos sa lahat dito, nang bumagyo, ito lang yung nakasurvive na may bubong. Tignan natin yung paano itsura ng bubong. Napunta tayo sa bahay na. Nakaganon. Overlap. Pasok kayo. Okay. Wala pang ano. Ganon lang. Pasok kayo, sir. Nakaganon siya. 100 to. Yes, 100. Tingnan mo, sir. Makapal yan. Ito na yung wall. Oo, makapal. Matigas ka talaga.
Makapal. Tignan mo, malamig dito sa loob. Sabi ko nga sa'yo, yung ano eh, yung hindi siya na ano ng ano, ano yun? Kasi yung stereo insulator na rin siya. Insulator siya. oo. Insulator na siya at the same time. Pero pwede to for second floor, third floor? Pwede sir, may design pa rin. Iba-iba yung ano system, iba yung may ibang pamaraan yun. Kasi Mas matipid to kaysa sa hall blocks. Mas mahal. In my realization, mas nakakatipid kasi mahal sa materialis pero yung sa labor sobrang tipid. So yung savings mo napupunta pa rin sa iyo, 'di ba? Imbis na for 3 months mo yun na ibabayad o 4 months, 45 days lang, sa iyo na yung ano, sa iyo na yung savings mo. Kasi mas madaling gawin eh. In just 1 week nakaano na to lahat eh, nakaporma na. Para ka lang naglalaro. Parang naglalaro ng ano yung parang blocks lang. Nakaporma na lahat within 1 week. And then yung matagal na lang yung pagpalitada. Yung palitada. Palitada na lang. Oo. Oh, imagine mo kung may ceiling na to, di ang lamig dito. 'Yon. Pag may ceiling. Oo. Pag may ceiling na, mas malamig 'yan. Kaya lang sabi ko, 'di ba nag-pandemic? May pera na sana kami para pang ceiling. Bumagsak yung stock market. Bumili ako doon. So nasa stock nga mo? Yes. Hindi pa tumataas. Naka-income na ako na-income ko na yung ano yung grabbing baba kasi within 2 weeks tumas ulit. Doon nakapera ako doon tapos pinano ko na kasi monthly quarterly may mare-receive kasi tayo eh. Yung mga dividends ba. Sabi ko lahat na talaga pinapasukan. Basta may pera, okay 'yun. Tingnan natin yung side. Yung side dito. Dito. Tingnan natin. Ito yung hindi pa tapos, sir, oh. Teka, sira. Ang ganda pa sa likod. May side pa siya. Ito yung hindi pa natatapos, tingnan mo. Ba't di mo na sinagad yung bahay? Ba't naglagay ka pa ng space? Ano lang, for firewall purposes. Ito yung hindi pa tapos. Yun. Ganito pala siya. Yeah. Tingnan mo. Yun. Okay Styro. na rin to, kahit na hindi pa Okay yan. Styro. Oo nga, no. Hindi, palitada lang yan. So, tingnan mo. Matibay kasi. Lahat may lahat may nakakonect. Galing ah. Ginagawa to sa sa mga hotel, yung mga division nila. Ganito na lahat eh. Yung mga high-rise. Ganito na. Oo. Natuto rin ako magpalitada dahil sa mga tao ko. Yan. Styro yan. Hindi yan nasusunog. Automatic yan nagpa-fire off. Open. Oo. Yung katulad rin ng mga greenhouse, 'di ba? Nakaganon. Para yung init lalabas, yung papasok. Okay, Parang rin yun eh, para hindi yun ng tubig yun? Hindi naman. Hindi naman kasi around 1 meter ata yung ko, yung overlap ko. Oo. Sabi ko mas matipid kasi kininta ko eh. Nag-download ako ng software na yung automatic nagkukwenta ng mga yung sa construction ba? Oo. So sabi nila ikaw na engineer, ikaw na lahat. Ako, syempre. So nag-download ko. So sabi ko pwede pa lang ganito. So nag-half truss ako, nag-minus ako ng mga So okay naman. Wala namang half truss, anong ibig sabihin nun? Kasi yung full trusses, Full truss. 'di ba yung may mga ganun, yung may mga maraming letter A? Oo. Yun ang full truss, bali 'di ba parang ganun, may bahay tapos maraming mga members. Full 'yun. Yung sa akin ganito lang, pak. Ganun lang. Kita mo, wala siya mga member dito sa straight lang. Diretso lang. Diretso lang. Mas matipid 'yan. Kasi minus ng members eh. May natutunan ako ngayon. Kina-compute talaga. Sabi ko kasi limited lang yung budget, hindi naman tayo mayaman. So
Kinocompute. Sabi ko, Best mate naman tayo. sabi ko, may pera naman sa bangko. Kaya lang talagang ano eh. No, parang At least wala kang upa ngayon. yun. Tsaka lang siya Di ba? Walang utang. Walang utang, walang upa. Tapos, Tingnan nga natin sa labas. Direk ka ng topic mo ngayon. Na-divert. Ay, true. Na-divert. ito may budget na to, kaya lang nasa stock market pa. Ayun, ganun. Oo. Marami pang kulang. Nung bumagyo, lahat dito ng may mga bubong, ito lang nakasurvive. So yung hangin, instead na i-trap niya, ipapasok niya sa loob. I don't know kasi nagtatago kami ng bagyo eh. Dito may yung nila, yung mga yan, yung sobrang nakising taas eh. Oo. Yan. Dito yan parang kinampol. 'Di ba nang bumagyo ng December? Oo. Ito yung Odette. Yes. Oh, yun. Ito lang yung hindi lumipad. Kaya lang hindi. Kaya lang sabi nga nila, "Sir, bakit sa'yo lang exempted yung bahay mo?" Sabi ko, kasi hindi kayo marunong magdasal. Kasi kami, 2 dinadasalan namin. Yung wife ko kasi isa Muslim, sabi ko. Si Allah at saka si Jesus. sabi nila, so dapat magpaturo kayo. Ayan Marco, discuss tayo. Bigyan mo naman kami ng mga insights mo doon sa pagninegosyo, no? Kahit na malilit na ventures pero proven, kumikita. Okay. So dapat yung style ko kasi parang sa Chinese. Maliit lang, umpisahan lang ng maliit. And then, kasi doon nakaka-learn ka talaga eh. May principle kasi may isang principle na nabasa ko, nakasa doon is that, kung gusto mong lumangoy, huwag ka munang directly pumasok ka sa tubig, lumusob ka na kaagad. Kasi pag plinano mo yan, aabot pa ng ilang taon yan before ka mag-implement. So doon, on that ground, on that swimming pool, matututunan mo rin lumangoy. So yun sabi ko, kahit hindi ako sigurado, basta ginagawa ko na lang eh. Risk taker kasi ako eh. So doon nakikita mo doon sa on the process, mayroon kang mga minsan kasi pag palagi mong iniisip yung mga problema na darating, hindi naman talaga yung totoong dumarating, iba't ibang problema yung dumadating sa negosyo eh. Sabi ko nung naglitsyon man ako, makukompute mo na talaga ilang piraso yung manok na mauubos, ilan yung net mo doon. So, pero ang nangyayari hindi, minsan ninanakawan, minsan hindi. Iba yung actual talaga. Iba talaga yung actual. Dapat kung gusto mo maging business, dive in ka na kahit hindi mo pa masyadong nalalaman eh. Wala kasing masters ng eh. 'Di ba? Gaano nang kadami yung venture mo? Marami na, sir. Gaano kadami? Nabibilang pa ba sa kamay? Hindi na. Parang hindi na eh. Hindi na. Ilan ang nag-fail, ilan ang nag-succeed. Lahat sila nagsasucceed. Tapos from time na nadadaw na sila, at least may nagplaplato. Iniiwan ko na yan. Pero may naririp na ako noon. Anong narip mo? For example, yung bahay, lupa. May mga Yung mga proper na-invest ka. Na-invest ako. Yung sa nilalagay ko sa stock market, sa educational fund, so mga bata. Koy! Ay, yung anak ko. Siya na lang muna ngayon kasi hindi siya marunong magmotor. Okay. Diretso lang ka. Malapit lang? Dito lang kay mami. Or kuha sa kong bag, naibulsa dito. So, Anong grade siya? grade 12. 12 is senior high. Senior high. So magka-college na. Kakalis na yan. Kaya rin ako naglo kasi in preparation sa kanya. Sabi ko, bilhin na akong na libro sa'yo na. Kasi gusto mag-accountancy. Okay. So, laro-laro lang yung yung pagdodo ko sabi ko. Pero okay naman. So, ang nangyayari, kasi mga small ventures, pag kumikita ka,
ini-invest mo. Pag nag-plateau, Binibitawan ko yun. hanap ka ulit. Bakit ganun? Ganun kasi nangyari, parang hindi mo talaga matansya yung ano, yung O until now, nagsusearch ka pa rin nung parang ganun. the best business for you. Yun, parang ganun. Gusto ko talaga investor eh, parang yung, kaya yung mga naiipon ko, pinupunta ko sa investment. Para from when time comes, Oh. hindi na tayo magtatrabaho kasi yung investment na natin yun ang magtatrabaho para sa atin. Oo. Sinong business guru yung ano mo, influence mo? Ba't ganyan ka mag-isip? Marami. Mahilig Siguro ka yung magbasa? Oo, marami akong nababasa, mahilig akong magbasa and then research, parang ganun. So lahat ng mga pwedeng pagkakitaan, inaaral ko yun. Aha. Inaaral ko yun. Mahilig ka mag-aaral. Parang ganun. Mahilig ako mag-aaral. For example, pag may nagustuhan ako, so mag-aaralan ko muna yun. Pero not to the point nga dapat 100% alam mo, hindi. Kahit 50% pa lang, dive in na ako. Yung mga tubig machine dito sa Cebu. Oo. Almost 1,000 yung naano ko doon. Units, oo. Asan na yan? Wala na rin. Hindi, binibili nila sa akin eh. Binibili nila yung negosyo. Hindi. May pagawaan ako ng mga tubig machine. Okay. May customer, siyempre, bibili sila ng units. Oo. Yun, dinidistribute. Umabot ang Maynila, umabot ang Mindanao. So, pero nagpo-produce ka pa? Hindi na ngayon kasi mura na masyado eh. Nag-start ako 18,000 per unit, ngayon tag 9,000 na lang. Oo, masyadong manipis na. Masyadong manipis na, so sa kanila na lang yun. Oo. So, di ba? So, napagkakitaan na eh. Tama rin yan. Diba? Magandang thinking din yan. Pag nag-introduce ka ng something na bago, sisikat, Yun. babagsak, Yun. iwanan mo na, Oh. look for a new Correct. opportunity. Kasi, importante, hindi yung masyadong malaki. Importante yung nakauna. Pag nakauna ka, At kumita. at kumita, win na yun, di ba? Okay. Gano'n naman ginagawa din sa US, di ba? Pag mga, ganun din. tingnan mo yung business ni Mark Zuckerberg, gusto bilhin, pero Hindi lang bininta. sa US, kahit yung mga magagaling na negosyante dito sa Pilipinas, may ganyang mindset sila. Na may produkto sila. Example, yung isang subscriber ko, si Sir Ricky Bonami. Meron siyang hardware. Nag-introduce siya ng produkto, yung ginawa niya, yung buhangin, nakasako. yun. So, nung una, parang ang challenge, parang, sino bibili na nakasako? Kasi ang bumibili ng buhangin, May isang truck. Di ba? But apparently, napasikat niya. Mas marami pang At benta maraming bumili. Ngayon, lahat naggayahan. Kung lahat naggayahan, diranap na niya. Katwiran niya, kumita na ako dyan eh. Sa inyo na. Yun. Ganun pa rin. Ganun yung mindset. Different venue, pero ganun pa rin yung mindset. Yeah, ganun yung mindset. Kasi mahirap na magpagkompetensya. Sobrang dami. Oo. So, binitawan ko na. So, nagproduce ako, no? Mga 10 units per week. Malaki kinita mo doon. Etong lupa. Ito. Magaling ka mag-invest. Lagi ka nag-iisip saan mo dadalhin ang pera mo. Yes. Doon naman tayo sa stocks. Paano ka naglalaro ng stocks? Dalawa yung personality ko when it comes to stock. 70% of me is investor. Okay? 30% of me is a trader. Yung investor, mas mahabang panahon yun. Yung sa trading, at least mga mabilisan. Oo. Advantage yung sa trading, pag malaki yung pera mo. Kasi isang galawan lang, malaki yung tubo. Pero depende yun. Dapat yung pera mo sa stock market, extra yun. Dapat you are willing to put it within 3 to 5 years na dapat hindi mo galawin. Ganon. Parang lupa rin. Naghihintay ka ng appreciation. Yes, ang lupa. Kaya lang sa lupa maraming problema eh. Diba? Doon liquid. Kahit ngayon, pag mag-login ako ngayon, pag bininta ko yun, pwede yun. May pera agad. Yes. Yung isang learning ko dito, yung palagi kong sinishare about sa stock market. Way back, mayroon dalawang
IPO, Initial Public Offering. Dalawang company. Yung isa, about sa real estate. Yung isa, about sa cement. So, ng Duterte administration, sabi nila na build. So, sabi ko, may pera ako nun. Sabi ko, may 35,000 ako. Pinagpipilian ko kung saan ako mag-i-invest. Sabi ko, build, or ito yung bago. Yung may-ari nito yung pinakamayaman na senador. Yung isa. So, sabihin natin, kasi nag-start yung parang 10 pesos or 5 pesos, parang ganon. Yung IPO nila, Initial Public Offering. So, at a bunch of number of stocks, pumunta ako sa sa construction, sa Build. build, sa kabila. Hanggang ngayon, negative ako. Sa build. Sa build. Yung 35,000 ko, wala na, more than 50% na yung negative ko ngayon. Sa kabila, Tumaas. siguro about 5 million na ata yung pera ko. Talaga? So tingnan mo, ano yung Pero meron ka rin dun sa kabila. wala. Yun yung masaklap. Nagkamali ka na desisyon. Oo, pero ano ba ang realization? Okay. Ibig sabihin, with that span of a click, kung napunta lang ako dito sa kabila, milyonaryo na sana. Diba? So, ibig sabihin, parang naglalakad tayo within the landmines, na timing lang na yung kabilang paa yung nakaapak, pag yung sa kabila, milyonaryo. So, pwede ka mamilyonaryo, di ba? Kasi 800 something na. Okay. Ang per share, dati, tag 5 pesos lang. Wow. Di ba? So, 35,000 divided by 5 pesos, parang ganon. So, it is around 7,000 shares. 7,000 shares times prevailing market price ngayon ng stock ngayon. So, that's at around 800 pesos, 840 pesos. From the 35,000 supposedly. So, i-multiply In a mo. span of how many years? In a span of 4 years. Okay. At least may learning ka. Oo. Yan ang importante. Importante. May natutunan. At the same time, nandoon tayo sa path na pwede tayong magkamali na maging milyonaryo or magkamali na maging negative 35,000 lang. Okay. Aside from stock, sabi mo, nag-try ka ng lechon manok. Okay. Ano Yes. naman ang learning mo doon? At bakit mo binitawan? Ayun, sa pandemic yun eh. Sa pandemic kasi. May pera talaga So sa lechon walang, manok. hindi mo control yon. Hindi ko control Yung yun. situation. Wala na. Okay. Laundry shop. Nag-laundry shop din ako. Pandemic rin. Close na yun. Close rin. Pero at Kasi least nabawi ko. More than pa. Nabawi ko yung investment ko. Yung lechon manok nabawi mo? Oo, kasi isang lang yun eh. With the partnership with my brother. So sa kanya ko natutunan lahat and then enhancement na lang yung iba. So sa kanya yung ingredients sa kanya talaga. So marami nag-o-offer kasi masarap yung lechon. Marami nag-o-offer, sabi lang. Hindi, di bali na magkano yung offer nyo kasi kapatid ko to eh. Loyalty ka kung baga, di ba? Kailangan may loyalty tayo. Okay. And then, napunta ka sa lettuce, hydroponics. Hydroponics. Pero ang business model mo, it's more on the construction ng setup. Yes. Rather than the lettuce. Yes. Okay. Ano naman ang natutunan mo doon? Yung sa litos, halos daily may income eh. Okay. So makakabili ka ng bigas, kabili ka ng Jollibee. From time to time, mayroon. Pag sa construction naman, ano naman yun eh, malakihan yun eh. Depende sa project. So, may pera din doon. Okay. Tapos, yung nutrient solution ko, maraming bumibili sa akin. Gumawa ka ng sarili. Gumawa ko ng sariling solution. formula at Okay. a lower cost. Kumusta yung nutrient solution mo? Ano ang future nun? On the process of partnership, depende yon sa darating na Okay. Pero pag-formulate pa rin ako. Binibinta ko pa rin, pinapadala kung saan-saan dito sa Pilipinas. Kumusta yung mga setup, yung mga small setup ng hydroponics? Yung iba, yung wala talagang heart maging farmer. Wala, nag-close sila. Nag-close sila. For self-consumption na lang nila ginagawa. So at least hindi na sila bumibili. Yung iba naman, pa rin naman yan. Mahal. Pa rin naman yan. mahal pa rin naman. Yung iba naman, yung self-consumption tapos yung mga nila, yung mga vicinity nila. Yung mga neighbors. So, sa akin pa rin sila kumukuha ng mga nutrient solution. So, may pera pa rin ako.
may income pa rin kahit paano. So from a IT expert to ngayon ay nag-aaral ka ng law. Anong naisip mo naman? Bakit nag-law ka ulit ngayon? Walang magawa dati. Inspired naman ako kasi yung 2021 na bar exam, computerization, di ba? So ako mismo, nag-present ako doon sa IBP dito sa Cebu. Kasi naghahanap sila ng mga IT enthusiasts, something like that. So gumawa sila ng program, optimization of laptops. Ibig sabihin, yung mga laptops ng mga bar takers, i-optimize nila kung in accordance with the requirement of the Supreme Court. Kasi may nakasabi doon, dapat ganitong specs, dapat maka-download ka ng ganito. So, nung pumunta ko doon, I volunteered for myself, libre yun. So, sabi ko kasi wala akong magawa noon, IT personnel. And then, may kaibigan din ako na naging lawyer na, Attorney Mark Ruiz. Siya yung inuna kong i-optimize. Sabi ko, gawin ko kaya to. Parang masarap sa feelings eh. Gawin ko kaya to sa sige, tawagan mo ng IBP. So, tinawagan ko ng IBP, in-accept naman nila ako. Pero nagano pa sila, parang mayroon pa silang research na ginawa sa akin kung bakit daw ako baka may kapatid daw or ako doon sa magte-take. Sabi ko, wala. This is para sa bayan to. Sabi ko, doon na-influence ako ng maraming mga matatanda, yung mga magte-take, tapos yung IBP president. So, marami siya. Sabi niya, sir, magpa-enroll ka. Kasi ako yung naging leader noon sa IT team nila. So, ako nag-explain. Bali, ang nangyari kasi, nung ino-optimize ko, 10 na na-optimize ko, yung ibang mga tagi-isa, 2 pa lang. Sabi ko, turuan ko sila para mas madali. So, tinuruan ko sila ng mga shortcuts. How to detect a fake OS, parang gano'n. So, shortcut lang. Mabilisan talaga. Tapos, gumawa ko ng mga checklist kung anong gagawin. And then, so ako naging team lead. So, may grupo na kami. Ang nakaganda doon, may bayad pala yun. So, tinanggap ko na rin. So, ngayon, yearly, nandun kami. From time to time. Tapos, yung ginawa kong project sa school namin, I am part of the Lex Circle Officers. Bali, sa buong school, representative. So, ginawa ko, kasi pag doon sa IBP, yung ibang mga school nagpupunta doon, may bayad yun. Subsidized by 50% subsidized by the IBP, 50% subsidized by the student. So, ginawa ko noon, sabi ko, tulungan ko yung school ko. So, nag-propose ako, sabi ko, gawa ko ng ganito sa bar operations nila. Sabi ko, this is my proposal, ganito. Sige, good. So, lahat sila. Kasi may bayad kasi, sa akin libre lang eh. So, nag-put up ako ng team doon, nag-search ako. Volunteers, kailangan ko ng volunteers. Importante lang, marunong makinig kasi train ko naman kayo. And then, nag-put up ako ng team namin doon. So, yung mga bar takers, tinrabaho namin. Libre na. So, parang yung sabi nila is, good karma. Yung kasi ginagawa ng bar ops kasi volunteer ka para pag ikaw naman yung mag-take, di ba? Baka yung 0.1 na yun, madagdag pa. So, libre lang yun. Okay. At sabi mo, yung lettuce nagsusustain doon sa tuition fee mo? Yes. Nagsusustain sa books at saka sa tuition fee. Yung income sa litos. Kasi may pagkamahal naman yung litos talaga eh. Okay. Kahit sa market talaga, mahal talaga siya. So, hindi ka naman pwede mag-dive kasi mura mo nakukuha. Kasi yung ibang community naman, unfair naman sa kanila. Okay, anong mga pwedeng i-share mo na lessons kung i-wrap up natin yung discussion natin sa buhay mo? Paano mo may encourage yung mga viewers natin? Ang hirap nun Kasi nanonood ka, di ba? Yes. May napupulot ka rin. Yes, of course. So, ano ngayon sila naman, ano mapupulot sa'yo? In terms of kasi yung iba kasi on analogy, pag may bullet ka, pag hindi mo yan ibinaril, hindi mo yan isinut, 100% miss ka na. Diba? So, pwede mo i-try. Might as well, iputok mo na. Might as well, iputok mo na. Baka makatama ka pa. So, ganun ako ka-risk taker. 50% pa lang ng alam ko
magda-dive in na talaga ako. Mm. So kahit hindi kasi kung masyadong pinag-iisipan, mapaparalyze ka ng kakaisip eh. Hindi mo dapat ini-implement agad-agad. Mm. So ganun yung ganun yung ideology ko. Sabi ko pag gusto mo in the process, maano naman yan eh. Matututunan naman yung mga problems na nag-arise. Oo. Matututunan naman yun. Kaya, ang pinaka-the best lang is that dapat kung may maririp ka na income, dapat 90% Hindi of nasasayang. 90% of that dapat i-reinvest mo. I-reinvest. Oo. Keep on reinvesting. Keep on investing hanggang makuha natin yung Oo. Yung yung tuktok ng ayaw mo nang magtrabaho, di ba? Pwede ka nang umupo na lang. Marco, kailan mangyayari yon? Yung uupo ka na lang. Nandun ka na sa tuktok. I don't know, depende yan sa Lord, depende sa Okay. Hindi tayo may hawak eh. Okay. Yan, kita mo sa pandemic. Pero you think ang sarap ng pandemic, marami kang pera pero isang ganun lang. Pero kahit pa man ganun, hindi pa rin ako nawala ng loob, di ba? Naging negosyo ko pa rin yung nagkaroon pa rin ako ng mga negosyo. Kaya importante talaga, laban na ng laban kahit walang kontra. Kahit walang kontra, laban na ng laban. Okay. Kasi pag okay yung pag hindi ka malilit pa yung anak ko dapat mayroon talagang gawin. Ang natutunan ko sa iyo yung kahit sino pwedeng mag-try ng business. Pwedeng mag-umpisa. No? Walang hindrance na porke maliit ang pera mo o malaki ang pera mo, no? Equipped ka sa knowledge or may konting nalalaman, 'di ba? Pwede mo talaga yung i-risk. Kasi kung hindi mo i-risk, kagaya ng sinabi mo yung bullet, pag hindi mo yun pinutok, automatic 100% miss ka na agad. Yun talaga, isa yun. So, dapat wag matakot. Laban lang ng laban kahit walang kontra. Marco, thank you so much. Thank you. Kahit na short visit lang, may natutunan tayo kay Marco. Balbakwa. Kanin. Parang baliktad, ma'am. Masarap yan. Gulay lang. Ito yung wala kang makikitang ganito kasi sa Luzon. Wala ba, sir? Wala, dito lang. Yung sir, yung produkto mo, malaki pang market. Hindi matap yung HRI, malaki yan. Napakalaki ng HRI. Yung mga Ano yung HRI? hotel, restaurant. Yan ang account ko dati sa chicken bakod, chicken. Ang ganyan lang, madali lang yung pag-once mo open mo na, wala na, yung pinakamahirap doon yung legwork sa pag-establish ng mga customers. Pero once nandiyan na yan, Tuloy-tuloy na yan. order na lang yan Order na ng order. Supply mo lang i-establish mo. Pareha sa kanang supplier sa Gaisano. Ano na yun? Nailitos na karon sa Metro Gaisano ug sa Robinsons. Oo. 89. Pero tingnan mo yan. Super, per grams per kilo din Dili, yan. per cup? Per cup, Ah, per cup. 89 pesos. Wow, grabe. Ganyan talaga yun sa supermarket kasi yung nila kasama na doon yung mga fall downs ba? Oh, sakto yun. Mataas ang spoilage nila eh. Mataas spoilage, oh. Binibisita ko rin yung mga partners natin doon. Hindi maubos sa ilang araw eh, malalayo sila eh. Hintay mo, supply na dito, sir. Timpla. Timpla sa Sa mga kitchen manok. ano sa manok eh? Partnership style, hindi franchise. Lahat ituturo ko yung sistema. Tapos once okay ka na, mag-operate ka na, susuprahan kita ng timpla. Yan lang. Mas na mong sa kong doon. Pero nag-study kami sa franchise. Dili na franchise, no? Dili franchise. Per container, per galon. Per container sa akin. Pila po di mo per container? 3.5. Sa mga partners ko lang yung binibigay. Meron gustong bumibili, outsiders.
Pero hindi ko binibigay kasi dati, nagbinta ako, parang pinag-estudyohan lang. In-estudyohan lang nila. 3.5. Oo, kahit ilang taon mo pa estudyohan yan, basta-basta makuha kasi hindi naman basta. Meron niya akong mga chef na kilala. Sige nga, try mo kung makuha mo ba. Nandiyan na lahat sa kitchen yung mga ano, Ingredients. Hindi talaga makuha dahil yung measurement. Inject sa imo, inject. Yung measurement lang yung mga meron tayong mga partners kung mapunta ka doon sa South. Meron diyang mga partners na hindi mo na kasi makilala kasi ako yung Ricardo's. Meron diyan mga may 3 outlet, 4, 5. Pero partners natin yan. Kanang mga nag-circulate nga Don Ricardo's, imura na. Laki nga. Brand name ko yan, Don Ricardo's. Pero yung iba dyan na halos kamukha yung mga signage, kung matikman mo, kung familiar ka sa taste ng Don Ricardo's, partner Alam siguro mo. ko. Oo, malaman mo. Mapakakatilaw sa imo ang Don Ricardo's, palit niya ko niya. Diyan sa Kasi ura man ka, di ba? Don Ricardo's, pag-umera? tagal na yan. Ano lang kasi nakakonsulit tayo doon sa Liluan. Ay, Oo. Tapos meron tayo dyan dati sa may SM. Sinarado ko kasi mismanage yung tao. Sobrang layo kasi. Mahirap yung management sa tao, sir. Kaya yung setup ko dito, ganito. Kasi concentrated sa mga partners. Hindi mo, ikaw partner kita. Kung ako mismo manage sa 10, baka yung efficiency doon, baka kaya ko ng 5. Kasi malayo ka. Halimbawa, nandito ka. Kung ikaw mag-manage, kasi sarili mo yan, partners lang tayo, ang efficiency doon, perfect. Kasi sarili mo na yun eh. Tama. Oo, di ba? Yun yung mahirap yung ano, yung tao talaga. Kasi kaya gusto ko automation eh. Automation system. Yun yung mga pinag-aaral ko. Gusto ko manegosyo, yung automation, yung less na yung mga intervention ng tao. Pwede ka na lang magkapira sa cellphone na lang pa. Yun yung sa stock market ko. Pwede ka magkapira kahit na. Nag-stock ka na siya. O, di ba? Yung stock ko, 250. 2021 yun. Ngayon, naging 120. Saan mo ni-stock? Binibili ko lang ng ano-anong mga Jollibee, yung Converge, PLDT. Hinahalo-halo ko lang. Grabe ngayon, from 250 to 120k. Na lang. Yung value. Yung value. Ano saan ka nag-start? 2021. Swerte! Swerte pag nag-start ka sa pandemic. Pero bumaba pa rin siya, imagine. Talagang bumaba. Sabi ko, huwag mo lang huwag mo lang ibenta. Kasi pag ibenta mo, lugi ka na. Ako sir, karon negative 2.5. Negative 2.5. Ikaw? 2.5 M. Ngayon? 2.5M. Negative 2.5. Pero I am in 30% loss. 2.5. Negative 2.5. 30% loss. So, ibig sabihin, pag nag-stabilize ang market, magiging zero na. So, pag nag 1% doon, malaki na yun. Milyonaryo. Yeah. Same time mo lang. Tayo lang. Kasi ano talaga eh. Sige po. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.